God. Welcome po sa lahat. Hello. Hi. Pwede yung pati mo yung katabi ng magandang hapon. Pati yung nasa likuran, magandang hapon. Pati yung hindi mo masyadong ka-close, magandang hapon. Pati yung first time mo nakita, magandang hapon. Okay. Sige po, find your seat. Lahat po ng bata, dalhin po sa children's room. At lahat ng mukhang bata, manatili dito. Okay na po? Ayan, papasokin niyo po yung bata na kumakato. Kamusta po kayong lahat? Hindi na mabuti, paayos ng paayos. Maganda ng maganda, payaman ng payaman. Wala ng kawalan, madami ng J1 Marikina. Praise God. J1 Culture. I'm not extreme. Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me To preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted. to preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Amen. Pwede pa natin palapakan ulit si Lord. Sino po handa na makinig ng word? Lahat po ng ready, inihahanda ang tenga at inihahanda ang puso. Sino po willing magbago? Dahil pag hindi, wala akong magagawa. Ang title po na i-share ko po sa inyo ay Judge with a Righteous Judgment. Wow! English. Judge with a Righteous Judgment. Sabi sa John chapter 7 verse 24 ng NLT version, sabi dyan, look beneath the surface so you can judge correctly. Sabi nung ibabawal po man-judge, pwede man-judge, basta tama. Okay? Pwede man-judge, basta tama. Look beneath the surface. Pastor, ano yun? Look beneath the surface. Sige, puntahan natin sa ibang version. Sa ESV tayo. ESV. Do not judge by appearances. Yun pala yun. But judge with the right judgment. So, tingnan mo nga ulit ang katabi mo. O huwag mong i-judge siya sa itsura, ha? Huwag mo sasabihin mo kang mayaman yan, pero totoo naman, ha? Huwag ka agad mag-judge sa itsura, sa appearance, o kung saan-saan, okay? Hindi porket naka-short, ay galing lang sa bahay, okay? Hindi lahat ng pogi ay nag-aartista, ang iba ay nagpapastor. Huwag nyo agad i-judge, okay? So, do not judge by appearances. Kailan po ito nabanggit ni Jesus? Nasabi po ito noong si Jesus po ay kinikriticize ng mga teachers of religious law. Grabe. Ang nakikriticize po kay Jesus nung panahong ito ay mga teacher ng religious law. Ibig sabihin, nagtuturo ng batas ni Moises. And the Pharisees, kakausap din, kinikriticize din siya ng Pharisees. Dahil siya ay nagpagaling sa araw ng Sabat. Speaking of Sabat, ano ka po ang Sabat? Di ba kasama yan sa 10 utos ni Lord? Huwag kalimutan. Kailangan umating ka Sabat. Marami po kayo maririnig niyan. May sasabihin ng iba na dapat Sabado. Kayo nagsiservice. Anong araw ngayon? Sumali yata tayo sa 10 utos ng Diyos. Sabi Sabado. Ano po bang masasabi niyo po dito, Pastor? Okay. Speaking of Sabat, sabi nila Sabado, ibig sabihin hindi natin sinusunod ang isa sa utos ng Diyos. Hindi dapat Linggo. Tandaan, ang Diyos ay hindi lang Diyos ng Sabado, kasama ng Linggo. Kasama ang Lunes, ang Martes, ang Miyerkules, at iba pang araw. Hindi issue ang araw. Dahil wala naman yung pinagkaiba-iba, Walang pinagkaiba-ibang araw. Oo nga, Sabado nga ikaw ay sa Panginoon. Pagdating naman ng Linggo, hindi. Ano yun? Dapat everyday po yun. Hindi issue ang araw. Ang mahalaga, nagkakasama-sama. At saka nasa Pilipinas po tayo. Sa Philippines, Sunday talaga ang rest day ng mga tao. Kung ikaw ay nasa Israel, Sabado po yun.
Kaso nasa Philippines po kayo eh. Sa ibang bansa nga po, ang service nila Monday. Kung kailan pwede magsama-sama. Ang iba Friday. Friday service. So basta mayroong isang beses man lang sa isang linggo. So hindi na issue ang araw ha. Basta available. Kung available ka man araw-araw, much better. Sino dito gusto araw-araw may service? Kung yung iba, yung paano po ang work? Magaling nga, isang araw lang. Okay? Tuloy tayo. Dahil sa pagpapagaling ni Jesus sa araw ng Sabat, inakusahan siya ng pagbe-break ng law or ng batas. Inakusahan siya based on external standard. Ito ang standard. Ito ang law. Ito ang nakasulat sa batas. Dapat ito ang sinusunod mo. Para yung mga nagkikriticize magmukhang tama. Kaya anong ginawa ni Jesus? Challenge ni Jesus yung mga teacher of the law at mga Pharisees. Anong sabi ni Jesus? Look beneath the surface. Tignan niyong mabuti. I-judge niyong mabuti ang ginawa ko. Kailangan nating makita ang deeper truth and justice. Pastor, ano po ang ihit na problem natin today na kailangan masolusyonan para mas marami po tayo madala sa Panginoon at the same time? At hindi tayo mahusgahan kapag manghuhusga tayo ng iba. Ano ang gusto kong ihit na problem? Ito po ang gusto kong ituro. Kabuuan ang gustong ituro ngayong araw na ito. Ano yon? Do not judge quickly. Yan. Ito na ang kabuuan ng aking turo. Summary na po ito. Conclusion po inuna natin. Papaliktad po tayo ngayon. Conclusion, do not judge quickly. Meron po akong ipapanood sa inyong video. So, makikipatay po ng ilaw. Panoorin po natin itong mga video pong ito. This has a fraction formula. Well, so I can be able to go on tomorrow. Daddy's gonna be so excited. That killed him. Praise God. Kayo naman, nahusgahan nyo naman agad. Nakita nyo ang problema ng mga tao ngayon? Masyado tayong judgmental eh. Hindi pa natin nauunawaan ang totoong nangyari at naganap. Okay? Nakita nyo? Ang dali natin mag-judge ito. Ang bulok naman nun. Layo naman doon sa target. Yung pala naman, binutas para ma-shoot doon sa lalagyan. Kayo naman. Yung isa naman may hawak na pusa. Akala nung asawa niya, pinatay niya yung pusa. Yung isa naman, akala niya napatay na yung asawa niya. Kita nyo? Kaya do not judge quickly. Sabi mo sa katabi mo, do not judge quickly. Kailangan natin ito masolusyonan. Masyado tayong mabibilis mag-judge. Napakarami niyan sa bahay nyo pa lang. Nakapagsalita na agad, hindi pa alam ang buong istorya. Doon pa lang sa mga katrabaho nyo, ang dami na nasabi, meron pa lang hindi alam na side story. Marami yan. Ito'y kailangan nating masolusyonan. Yung pagja-judge agad.
Nagko-conclude agad kahit hindi pa natin nauunawaan ng lahat. Hindi pa natin nakikita lahat ng possibility or hindi pa natin naintindihan lahat ng anggulo. Kaya mamaya anggulo. Amen? So starting today, ano man ang nagaganap sa paningin mo, huwag mong i-judge by appearance. Aalamin mo muna lahat. Ang pag-judge po, based sa kanilang word, motibo, or even spiritualidad, based sa kanilang suot, status, or religious activity, is unrighteous. Hindi po tama yon na ginajudge natin sila sa suot, sa status, hindi ganon. This includes assuming sin based on limited understanding. Akala natin yung iba nagkakasala, may kasalanan, pero hindi pa natin naunawaan talaga ng buong buo. Tandaan, we are called to discern, not to condemn based on appearances. Kailangan ma-discern mo, hindi ma-condemn ang iba. Ma-discern. Ano ba ang truth? Hindi mag-condemn. Tingnan mo nga ulit yung katabi mo. Baka na-judge mo na yan, ha? Itsura pa lang. Baka may nasabi ka na dyan. Kaya po sa church na to, pag may magtatanong, anong dapat kong isuot pag umattend ako sa church? Wala. Basta ikaw ay, kung ano man normal mong sinusuot, yun na yun. Kasi yung mga tao doon sa church, hindi ka naman i-judge. Okay? Kahit pa dito yung pumasok ay naka-miniskirt, at lalaki pala, tatanggapin natin eh. Yun yung ano niya, nakasanayan niya. Pero syempre, darating ang panahon, mangungusap si Lord sa kanya. At mamaya, unti-unti, si Lord ang babago sa kanya. At hindi tayo ang magbabago. Sino ka? Banal na Espiritu? Trabaho yun ng banal na Espiritu, hindi tayo. Tayo lang yung naglalapit sa Panginoon. Okay? Ganun tayo. So sabi sa Matthew 7 verse 1 to 2, ito na yung key verse natin. Huwag humatol upang hindi kayo mahatulan. Oh. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo. Puro hatol. At sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Kaya wag masyadong mabilis ang bibig. Baka sa isang araw, yung sinasabi mo, kakainin mo rin pala. Kaya be careful sa pagja-judge. Mahirap po yan. Ano sabi sa verse? Huwag humatol upang hindi kayo mahatulan. Mag-ingat sa panghuhusga. Tumingin muna sa salamin. Baka sarili ang makita. Pastor, mapanakit kayo ha. Sinasadya ko to. Be careful kasi kung anong hatol natin sa iba, ito din ang ihahatol sa atin. Pastor, ano ba yung judge with a righteous judgment? Ano ba yung righteous judgment? Ito yon. This means judging as God does. Through truth, mercy, and spiritual discernment. In short, kung si God ba ang nasa sitwasyong ito, paano niya ito i-judge? Yun. Paano ba nakikita ni Lord itong sitwasyong ito? Ano ba ang sasabihin ni Lord sa sitwasyong ito? Ano ba ang perspective ni God dito? Yun ang sinasabing righteous judgment. Sino dito gustong makita yung nakikita ni Lord sa situation? Para tama ang pagja-judge. Okay. Tignan natin. How to judge with a righteous judgment. Yan ang pag-usapan natin. How to judge with a righteous judgment. Number 1, using the Word of God as the standard. Yan ang number 1. Ito ang pinaka-basis ng lahat ng gagawin mo. Walang iba kundi Word of God. Ano bang sabi ni Lord? Word of God ang ultimate truth and nothing but the truth. Kasi kung meron kang ibang according to, based sa, ayon kay, sabi ni, hindi yun matibay na basis. Or sabi ng marami, sabi ng matanda, sabi ni ano, hindi matibay na basis po ito. Ang pinakamatibay na basis, walang iba, kundi Bible or Word of God dapat. Kaya sabihin mo sa katabi mo, anong basis mo? Dapat Word of God. Sabi nung isa, nakasanayan na po namin. Nakasulat ba sa Bible? Dapat Word of God ang basis. Siya ang standard. Doon ka magtatanong, ano bang sabi ni Lord doon sa usaping yon? Okay?
Ano ba ang sabi ni Lord? In short, nakabase ang hatol sa sinabi ng Diyos. Maliwanag? Huwag kayong kikilos or gagawa ng isang decision na alam nyo naman ang basis nyo ay mahina. Kailangan matibay ang basis. Walang iba kundi Word of God. Kaya ini-encourage tayo na dapat may alam ka sa Word. Hindi pwede na walang alam. Kailangan may alam sa Word. Kaya nga every Sunday nakikinig kayo dito. Every day nagbabasa kayo. Nakikinig. Amen po ba? Amen. Bakit? Kasi ang Word of God ay mapa. At kapag wala ka nito, maliligaw ka. Para siyang Google Map. Pag wala, liligaw ka niyan. At magkakaroon ka ng tamang direksyon kapag alam mo ang Word of God. At tama ang desisyon mo sa buhay. Ganon din sa panghusga or judgment. Kailangan alam mo ang Word para may maipayo kang tama. Kasi mamaya, pag mali ang payo mo, ikaw ang tatamaan ng pinayuhan mo. Kasi mali ang payo mo. Sino dito lagi hinihingi ng payo? Ay nako, pag lagi may humingi sa'yo ng payo, mahirap yan pag walang alam na word. Mahirap yan pag wala ka masyadong alam na salita. Kasi ang sasabihin mo dyan, malamang-lamang kung ano lang yung nakasanayan sa mundong ito. Sino dito gustong tumalino? Amen. Marami ng salita ang mundong ito na pinaniniwala ng mundong ito. Na mamaya pasapasa na. At mamaya pag pinagpapasapasahan na, mamaya pinaniniwalaan mo na kahit mali pala. Madami yan nakaintak sa isip natin. Kaya ang challenge ni Lord, renew your mind. Time to time, renew your mind. Sino pong may computer? Sino pong may computer sa bahay? PC. Sige na nga, laptop. O anong ginagawa mo pag medyo mabagal na? O medyo may problema? Anong gagawin mo? I-upgrade, pwede rin. Pero ayaw mo pang bumili, gusto mo yun pa rin. Ang gagawin mo ay reformat, ifo-format. Tama? O anong gagawin mo sa cellphone pag medyo madami ng laman, gusto mo bumilis? Ipo-format mo din yon. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo yata ng format. Ganon din ang tao, kailangan may formatting din ang tao. Sa isip man yan, kailangan nare-reformat yan. Hindi lahat ng alam natin tama. So, kailangan nare-reformat. Sabi ng isa, most of the time nga po, hindi ko nakikita. Nakapag-judge na agad ako. Mamaya, marirealize ko, may mali nga pala ako. Ayan. Sino na naranasan to? Yung nakapag-judge ka agad, tapos makalipas ang ilang segundo, ay, mali nga pala yun. Mali nga pala. O, kita mo mamaya, nasa huli ang pagsisisi. Kasi nag-react ka agad, nag-judge ka agad. So, ano ba ang dapat gawin, pastor? Para yung bago ang araw ko or mangyayari sa araw ko maging tama. Ano ba ang dapat gawin? Ito, tuturuan ko po kayo, Christian. Ito ang gagawin nyo. In the morning, ask the Holy Spirit to help you see people and situations through God's eyes. In short, umaga pa lang, hihingin mo na, Lord, tulungan niyo po akong maunawaan lahat ng nangyayari sa mga mangyayari sa buhay ko ngayong araw na ito. Lord, tulungan niyo po akong makita lahat ng dapat kong gawin na tama sa araw na ito. In the morning pa lang, hindi yung naroon ka na sa sitwasyon sa kakananalangin. Wala pang nangyayari, mag-pray ka na agad. Amen po? Sabihin sa katabi, nagpe-pray ka pa, no? Kailangan nagpe-pray. Ask the Holy Spirit, help me. Help me na makita ko yung hindi ko makita. Pastor, bakit? Bakit po kailangan mag-ask ng help kay Holy Spirit? Kasi ibaback up niya lahat ng sasabihin or decision mo. Sabi sa John chapter 16 verse 13 ng NIV version. Basahin, read all together. 1, 2, 3, go! Ayun, ano sabi? He will guide you into all the truth. Iga-guide ka niya sa lahat ng truth. Kasi maraming hindi truth. Maraming peke. Maraming scam. Maraming false.
I-guide ka niya sa truth. Kaya mo hihingin ang tulong ng banal na spirito. Amen po? Okay. So, i-guide ka niya. Paano pong pag-guide, pastor? Pipigilan niya yung tenga mo na makinig sa lahat ng naririnig mo. Nakala mo'y tama, meron palang hindi. Ito pa, another verse. 1 Thessalonians chapter 5, verse 21. Don't believe everything you hear. Yan na nga. Pakita nga po yung verse. Wala, hindi na yan, no? Sige, basahin ko na lang dito. Don't believe everything you hear. Carefully weigh and examine what people tell you. 1 Thessalonians chapter 5, verse 21. Okay? Don't believe everything you hear. Hindi po lahat ng naririnig nyo ay tama. Hindi po lang lahat na naririnig nyo ay papaniwalaan nyo. Hindi po. Okay? Kailangan timbangin. Tama kaya sa salita? Meron bang basis? At kung may basis man, wala bang nasasagasaan na ibang salita? Maaaring tama, pero baka may mas tama pa. Okay. Alam nyo, nung inaaral ko po itong verse na ito, yung tignan, wag mag-judge sa appearance. Nakita ko po dito, ang kausap ni Jesus ay hindi lang basta-basta. Ang kumikriticize kay Jesus ay may alam din sa salita. In short, marunong din sa word. Kaya nga na-question nila si Jesus, bakit ka nagpagaling sa araw ng Sabat? In short, ang nagtanong doon ay may alam din sa word. Nag-aral din po. Alam niyo po, pagdating niyo sa labas, marami diyang merong alam-alaman. Marami diyang tali-talinuhan niya sa labas. Kaya baka konting salita lang, malihis ka ng landas, mawala ka, magulo ang iyong iniisip. Kaya dapat matibay ang foundation sa word. Because it is word of God versus word of God. Kita nyo? Jesus, bakit ka nagpagaling sa araw ng Sabat? Di ba mali yun sa word? Oh, imagine mo yun. Tinetest ng may alam sa word. Ang may alam lahat sa word. Di ba? Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Ngayong araw na to matututo ka. Ano ang tawag po sa gagawin natin kapag ang kausap mo or meron ka na encounter na may alam din sa word? Anong gagawin mo? Sabi ng isa, magtatanong na kay pastor para madali. Paano kung wala kang kontak kay pastor? Ikaw na lang nasa situation. Paano mo sasagutin? Anong gagawin mo? Okay. Para ma-check mo kung tama ang itinuturo or narinig mo, kailangan mo ng tinatawag na cross-reference. Sabi nyo nga po, cross-reference. Hindi porket sinabi sa Bible na ganon, ay, sabi niya sa Bible, maniwala ka, sabi na eh. Hindi. Hindi agad-agad. Kailangan magkakaroon ka ng cross-reference. I-check mo sa iba pang word. Kasi baka may problem. O, tingnan nyo to ha. Matthew 4, 1-7. Maganda po itong story ito. Matthew chapter 4, verses 1-7. Pagkatapos nito, ito'y kwento po ni Jesus at ng Diablo o ni Satanas. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Yan, itutuksohin po si Jesus. Nino daw? Ng Diablo. Verse 2. Siya ay 40 araw at 40 gabing nag-ayuno. In short, hindi kumakain ng 40 days and 40 nights. Ano po kaya ang kondisyon ng isang tao hindi kumakain ng 40 days and 40 nights? Hinang-hina. Ang iba dito, isang meal na walang kain, anong pakiramdam nyo? Galit na galit ka na. Tama? May emosyon na. Yung hindi lang tama sa oras, yung asawa, nakapaluta. Gutom na ako. Diba? Medyo nagagalit ka na. Ito, 40 days and 40 nights na walang kain. Si Jesus to. Pagkatapos ay nagutom siya. O, tignan yung kondisyon ni Jesus ha. Next, verse 3. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos,
ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Abo. Anong sagot ni Jesus? Verse 4. Ngunit siya'y sumagot, nasusulat. Sabi nyo nga po, nasusulat. Ibig sabihin may alam sa word si Jesus. Hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Imagine mo yon. Verse 5. Pagkatapos ay dinala siya ng dyablo sa banal na lungsod at inilagay siya sa taluktok ng templo. Verse 6. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Wait lang ha. Ako yung nagugulo dito eh. Ano sabi kanina? Sabi ni Jesus, nasusulat. Ang sabi ng dyablo, ano sabi ng dyablo? Nasusulat. Magaling pa ang dyablo, may alam sa word. Hindi nyo napansin? Si Satanas may alam sa word. Nag-aaral din ng Bible. Ano sabi? Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka masaktan ang iyong paa sa isang bato. Ginamitan ng Bible verse ni Satanas si Jesus. Paano yun? Matindi ito. Verse 7, sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman. O, sabi nyo, nasusulat din naman. Yan ha. Kaya kahit pa gamitin sa yung word of God, huwag agad maniniwala. Kau naman, nasabihan ka lang Bible verse na isa, ay, oo nga. Mag-cross-reference. Ang sasabihin mo doon, nasusulat din naman. Okay ha? Ano sabi? Huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Uy. Alam nyo talaga, kakaibang revelation ko talaga dito. Minsan napapaisip ako, magaling pa si Satanas, may alam na word at memorize pa. Sabi mo sa katabi mo, magme-memorize din tayo ha. Si Satanas may memory verse. Di ba? Okay, kidding aside. Salita versus salita. Parehas na may hawak na word of God, pero alin ang mas tama? Di ba? Kaya kailangan ng guidance ng Holy Spirit. O, bigyan ko kayo ng sample. Sino dito ang mga may asawa na? Nasa kamay. Halata din naman. Okay? Halata din naman. Okay. Basahin natin ang verse. Ito talaga, matagal ko na itong gustong ituro. Ngayon lang nagbigay ng pagkakataon. Ephesians chapter 5 verse 22 to 24. O, basa lahat. 5, 6, 7, go! Wives, submit your own husbands as the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself his Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit everything to their husbands. Ano sabi? Also, wives should submit everything to their husbands. Sabi ng asawa lalaki. Ephesians chapter 5, 22 to 24. Asawa kong babae, sumunod ka. Nasusulat. Yung tawa para sa talas na. Nasusulat. Okay. Alam nyo, gagamitin ito ng lahat ng Kristiyano. Kahit Kristiyano na gagamitin ito na panlilila sa kanyang asawa. Totoo naman, ang head ng family ay asawa. But, grabe na to. Nasusulat din naman. Ay! Husay kayo mga asawa lalaki. Totoo po na ang lalaki ang head of the family. Totoo po yan. Dapat ang asawang lalaki ang nasusunod sa pamilya. Halaan mo yan mag-decide kahit pa yan ay hindi ganun kaayos sa desisyon. Hayaan mo siyang mag-decide. But, may but ako, ito'y utos sa asawang babae. Ibig sabihin, may utos din sa asawang lalaki. Ikaw naman, ilahat mo. Hindi yung isa lang yung sa ulo mo. O, may utos din sa asawang babae. Wait lang ha. Okay. Sabi ni Ram, sauluhin mo na daw niya yan. Okay. Sabi na sa asawang babae, narinig mo kay pastor, sumunod ka daw sa akin. Ako masusunod ha? Okay. Wait lang. Ito ha. Ito ha.
Ang usapan dito, husband and wife in the eyes of God. I repeat, ang usapan dito, husband and wife in the eyes of God. Kapag ito ibabalat sa inyo ng ibang Christian, sige, ibang Christian na. Ito sasabihin ko sa inyo, ang tanong, kasal na ba kayo? Hindi pwede gamitin itong verse na to na husband, a wife, submit to me. Sasabihin ng wife, di pa tayo kasal eh. Hindi pa pwedeng i-apply ang verse. Pakasalan mo muna ako. Maliwanag to ha. I-check nyo sa iba. Hindi pwede gamitin. Pakasalan muna para sumunod. Tuwan-tuwa si Bebeng. Okay, next. Talaga, ito yung... Sunod. Okay. Sabi ko kanina, ito yung utos sa asawang babae. Mga babae, gagawin ba ito? Amen. Yung iba, sige na nga. Napilitan na. Okay, wait lang. Sabi ko to ha. Kaya yung unang tanong kung kasal na ba kayo, kung hindi pa, ibig sabihin, in the eyes of God, hindi pa kayo husband and wife. Magpasal muna kayo, husband and wife kayo. Pag husband and wife, okay, asawa, makinig sa asawang lalaki. Yan! May sinasabi na si ate. Okay. Kasi baka sasabihin niya, ako ang husband. Kasi may anak na naman tayo. Hindi nga lang tayo kasal, pero ako ang husband mo. Okay. In the eyes of God, you are not yet husband to your wife. Pwedeng father to your son or daughter. Okay? Magkaiba yun. Magkaiba. At wait lang, ito ang utos sa babae. Yan yung utos sa babae. May utos din sa lalaki. Nasusulat din naman. Ito na. Alam nyo, nag-search talaga ako. Mas maraming utos sa lalaki. Totoo yan! Ang daming utos! O, isa-isay natin. O, yung mga lalaki dito, wala pang asawa, para sa inyo rin to. Para alam nyo ang gagawin. Colossians chapter 3, verse 19. Basa! Ay! Do not be harsh. Harsh in words and in physical. Okay? Kaya wag tayo magdidemand. Ikalang mo ako masusunod, ako lalaki. Sasabihin ng wife mo, minamahal mo ba ako? May hindi ka rin sinusunod. Hindi ko na-feel yung love. Nakukuha nyo? Kung gusto ng lalaki sumunod yung asawa niya, then sumunod ka muna rin sa pinapagawa ni Lord. Okay ha? At nasusulat din naman. Anong title ang tinuro ni Pastor? Nasusulat din naman. Okay. Meron pa, hindi pa tapos. Joshua 24 verse 15. Alam nyo, asawang lalaki, this is your task. Ano yon? As for me and my household, we will serve the Lord. Kaya ang tatay, kung ikay padre di pamilya, ikaw ang may karapatan at may obligasyon na buong pamilya mo ay maglingkod sa Panginoon. Ikaw yon, lalaki hindi babae. Kaya ang diniklaro ko dito sa church na to, dadami ang mga tatay at mga lalaki sa simbahan ito. Bakit sila magdadala sa pamilya? Lalaki yun, hindi babae. Yung babae pang unang magising, mga anak, tayo mag-church. Yung tatay, kayo na lamang. So, hindi ginagawa ng tatay ang kanyang obligasyon. Kasi ang obligasyon ng tatay, siya ang magdadala sa buong sambahayan niya to serve the Lord. Tatay po ang sinabihan nun, hindi asawang babae. At tumahimik ang sanlibutan. Hindi pa tapos, o pangatlong verse, nasusulat din naman. 1 Timothy chapter 5 verse 8. But if anyone does not provide for his relatives, he has denied the faith. Alam niyo ba, sinabi rin ito sa tatay. Kailangan yung tatay nagpo-provide.
uso na po ang babaeng nagtatrabaho. Pero mga tatay, kailangan talaga natin maghanap buhay. Kasi sa totoo lang, design talaga ni Lord tayo ang maghahanap buhay. Kaya mas malaki po ang ating muscles. Mas malalakas po talaga tayo mga lalaki sa totoo lang. Kailangan nating maghanap buhay. At tayo po magpo-provide sa pamilya. Ito pa, meron pang utos sa lalaki. Sabi ng mga tatay, doon ba yan? Ang dami pala utos sa tatay. Ephesians 6 verse 4. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So kung kayo po may mga anak, obligasyon po ng mga tatay na yung mga anak ay dalhin sa simbahan. Kung maliliit pa, dalhin sa children's room. Tinuturuan po dyan. Hindi po nanay ang may obligasyon nun. Tatay ang sinabihan, fathers. Hindi mothers. O yan. Saka mo sabihin sa iyong wife, balik mo yung verse ulit. Yung Ephesians 5:22. Ephesians 5:22, yan, balik mo yan. Saka mo yan sabihin kapag ginagawa mo na yun, nasabi ko kanina. Okay? Wife, submit to your husband. Ako yon. Minamahal mo ba? Yes. O, pwede mo na sabihin. Pwede na sabihin, ha? Nasusulat din naman. Ang tawag, cross-reference yun naman, kayo naman. Maliwanag po. May natutunan. Susunod yan si wife. Make sure ginagawa mo muna ang role mo as tatay. And as a father and also as a husband. Kailangan ginagawa. Kaya nyo pa? At hindi lang pala yun, tatay, mga lalaki. Ang ginagawa mo din ay role mo sa Panginoon as believer. Kailangan ikaw ay mas nai-inlove sa Panginoon. Bakit? Matthew 10:37. Ang umiibig sa ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kapatid, may requirement, may salita, huwag mong babaliwalain, kailangan mas mahal si Lord kaysa sa iyong asawa. At kung ikaw na may anak, mas mahal mo si Lord kaysa sa iyong magulang. Totoo po yan, kailangan po yun. Kaya huwag basta gagamit ng salita kasi pwede ka rin gamitan nito. Sapagkat sa hatol na iyong ihahatol, ihahatulan din kayo. So cross-reference, i-check mo na mabuti yung mga verses na babasahin natin. Okay? Madali na po ngayon. May Google na. Type mo lang. May mga verses na lalabas. Anong sinasabi ni Lord? Patungkol dito, patungkol dyan. Madali na po ngayon. Hindi kayo pupunta ng library. Kasi nasa kamay mo na. Madali mag-search po ngayon. Okay? Nagets niyo po? Kailangan ang standard ay Word of God. Kung Word of God versus Word of God, kailangan ng cross-reference. Tingnan mabuti sa iba pang verse. Baka may salungat. Okay? Number 2. Ito, gusto ko to. Alam mo na ang Word of God. Matibay ang foundation sa Word. Pero kailangan mo i-consider number 2. How to judge the righteous judgment. Number 2, considering the heart of the matter. English na naman, Pastor. Anong ibig sabihin po niyan? Kailangan inaalam kung ano ang issue. Ang problema, mostly, ang inaalam ay kung sino ang nagkamali, anong ginawa. Pero ang Christian ay iba. Inaalam ang heart of the matter. Ano ba ang heart of the matter? It means you are finding the real intentions. Hindi muna yung tanong na paano. Ang tanong muna nating sasagutin lagi ay, bakit? Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is living and active, discerning the thoughts and intentions of the heart. Biyaya ni Lord, yung mga leader po dito sa daming tanong. Napakaraming tanong ng mga yan. Ang una ko lagi hinahanap, yan, malalaman nyo na sikreto. Ito sikreto. Ano bang intention? Ano bang intention? Ano bang intention of the heart? Ito ba'y galing sa puso ng pride? Gusto siya ang tama? Ito ba'y galing sa puso na gusto magkaayos?
Ito ba'y galing sa puso na gustong malaman kung siya ang tama at yun ang isa ay mali? Ba? Ganyan yan eh. Intention muna of the heart. Ano ba? Examining the intention of the heart. Going to the root of the problem. Going to the main issue or central issue. Alamin ang roots or intention. Kasi kapag hindi nalaman ang roots, mauulit-ulit. Okay. At para malaman po yung roots or intention, huwag ka agad magja-judge. Analyze the situation. Kung anong talagang kung gusto mo talagang malaman ang ugat. Ask questions before forming conclusions. Sabi nyo nga po, ask questions. Magtanong. At alam mo, ang isa sa pinakamagandang tanong, after ng tanungan, ng diskusyonan, ito ang huli mong itatanong. Ano yon? Ano yung hindi mo nasabi sa issue? Ano yung kulang sa story mo? Alam nyo, kalimitan sa nagkukwento, mga 90% nasabi nga, pero merong itinatago. Kaya lagi mo sasabihin, ano yung hindi mo nasabi? Ano yung hindi mo naikwento? Malamang-lamang yun ang main issue. Bakit ayaw mong umami sa pagkakamali mo rin? That's it. Noong una, pipili po ng susunod na hari na kapalit ni Haring Saul. Itong si Prophet Samuel. Tandaan nyo po ha, propeta na po ito. Pipili ng sunod na hari. Alam nyo ang story na si David po yung hinahanap nila. Kaya pinapunta po ni Lord sa bahay ni Jesse, itong si Prophet Samuel. Nakita nyo doon si Eliab, na kapatid ni David. Grabe si Eliab. Impressive ang appearance. Pogi. Malaki ang pangatawan. Matipuno. Sabi ni Prophet Samuel, mukhang ito na. Ano sabi ni Lord? Hindi yan. Hindi yan ang hinahanap ko. Ano ibig sabihin? Ito sabi sa 1 Samuel 16:7. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Uy! Ang tinitingnan ni Lord, puso. Kaya wag paloko. Marami pong nai-scam kasi napakitaan ng magandang appearance. Look sa intentions. Bakit i-share sa iyo? Dapat sinikreto niya na lang para mas yumaman siya. Napaliwanagan ng maganda kaya naniwala ka naman. Napakitaan ng malaking kita kaya naengganyo ka na naman. Again, look sa real intentions. Lagi may mga nagtatanong sa akin ng ganito at ganyan. Ang iniisip ko muna, anong intentions nito? Anong intentions? Bakit tinatanong? Papaboran ko kaya siya? Maipalabas lang na tama siya? O pride ba ito? Galing ba ito sa pride? Sa humility ba ito galing? Meron ba itong behind story? Alam niyo, mahirap malaman yung real intentions. Sino dito tapos na tayo sa mag-asawa. Sino dito mga single pa? Taas ang kamay. Single? Yung mga iba hindi nagtaas ng kamay eh. Be proud. Single pa. Single. Yung mga single. Yung mga nanliligaw or magpapaligaw, hindi naman naliligaw, alamin mo kung tama ang intentions. Ha? Hindi porket nagbigay ng bulaklak, ay pwede na yon. Hindi. Kailangan alamin mo ang intentions, yung tunay na intention. Baka ang isip ay hanggang jowa lang, dapat ang hanapin mo ang isip hanggang altar na at magkapamilya. Kasi ang intention lang, baka alam mo yon, happy-happy lang. Pero pag lungkutan na, wala dyan. Kailangan malaman ang tunay na intensyon. Sabi mo sa katabi mo, anong intention mo? Kailangan malaman mo yun. Pastor, Christian na siya na kay Lord naman.
Nakaka-alert ka dyan. Alamin mo pa rin ang intensyon. Mahalaga yun. Kasi baka ang isip ay hanggang jowa lang. Hindi naman altar. Kaya mahalaga po yun. Consider the heart of the matter. Alamin ang tunay na intensyon. At pastor, paano po malalaman ang tunay na intensyon? It takes time. It takes time. Daanin mo sa tagalan. Huwag yung 1 week pa lang, pastor, mahal na mahal niya ako. 1 week pa lang, 1 week pa lang. Ikaw talaga, baka mamaya iiyak ka sa harapan ko. Nagpapapray, pray niyo ko, pastor. Tagal-tagal mo naman. Alam ko sa Manila, hindi uso yung mabilisan. Pero, kung gusto mo talaga ng mahusay at maayos na relasyon, daanin mo sa tagalan. Bakit ba hindi makapaghintay? Di mali ang intensyon. Kasi kung talagang tama ang intensyon niyan, kahit matagal, hihintayin ka niya. Kung tama ang intensyon. Amen po. Okay? Mahalagang intensyon. O bakit ka lagi mo akong hinahatid? Ano pa talaga? O, di ba? Maliligaw ka ba? Hatid ka ng hatid. Di ba? Ang hirap kaya nung hindi nagsasabi, no? Aalamin mo ang tunay na intensyon. Pwede yung magamit sa anumang way yan. Sa trabaho man yan. Laging gustong sumama sa iyo, yung pala sisip-sip lamang. Lagi may lahat ng tao. Hay nako. Sino dito na i-chat na? Hindi naman nagme-message. Hindi naman siya nagme-message dati, biglang nagchat-chat. O anong intensyon? Mangungutang. Laging may intensyon. Lahat ng may nangyayari, meron yung intensyon. Kaya dapat malaman mo agad kung anong intensyon. Yung tunay na intensyon. Madali na mag-judge kapag nalaman mo yung intensyon talaga. Kaya I pray na matutunan po natin yon, yung tunay na intensyon. Bakit itong batang ito ay tawag ng tawag? Kaya ang intensyon nito, laging meron kasi yan. At lahat ng intensyon, malimit, hidden. At malalaman mo na lang pag natapos na, yung pala, yung kaya pala. Okay. Okay. O, number 3, lastly. Ito, lagi ko ito tinuturo, pero bigyan natin ng mas malalim pa. Paano mag-judge ng righteous judgment? Balancing between grace and truth. Lagi po itong ginagawa ni Jesus. Sabi sa John chapter 1 verse 14, "And the Word became flesh and dwelt among us." Si Jesus po yan. "And we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth." Sino daw si Jesus? Full of grace and truth. Grace and truth. Sinabi ko kanina, na ang Word of God is the standard. Totoo yan. Pero dahil sa Panginoong Yesus, dito na nagsimula ang salitang biyaya. Sabi niyo nga po, biyaya. Yes, may truth. Pero after Jesus, meron na ring grace. Sabi niyo nga po, grace. Truth and grace. John chapter 1 verse 17. "For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ." Ayan. Ano sabi? Noong si Moises pa lang, law, batas. Pero nung dumating si Jesus, may grace na, may truth pa. Pastor, paano ito gagawin? Kahirap magsabi ng truth na may grace. Halimbawa, mali ang pag-inom ng alak, pero I love you. Paano gayon? Itigil mo yung iyong pagmumura, pagsasabi ng bad words. Mahal kita. Ang hirap. Paano to gagawin? Ephesians chapter 4 verse 17 or verse 15. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ.
Anong sabi? Speaking the truth in love. Truth must be spoken lovingly, not harshly or pridefully. Yes, tama ka at mali sila. Pero dahil ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay Diyos ng pag-ibig at alam mo na tama ka talaga, then dapat tama din ang pagsasabi mo. Okay? Dapat itama ang pagsasabi. Lagi kong sinasabi, kuhanin muna ang karapatan na pagsabihan ng iba. Wala kang karapatan pa, huwag mo muna pagsabihan. May karapatan na, magsabi ka. So, sabi ko dito, siguraduhin mo muna na ang pagkukorek mo ay galing sa pusong nagmamahal, hindi galing sa pusong gustong manakit. Ulitin ko, siguraduhin mo muna na ang pagkukorek mo ay galing sa pusong nagmamahal, hindi galing sa pusong gustong manakit. Hello? Ikaw naman, nangongorek ka, gusto mo lang manakit? Maipakita authority mo? Hindi. Dapat galing sa pusong nagmamahal. Tandaan, laging may tamang paraan sa pagsasabi ng truth. Lagi. Laging may tamang paraan. Ano ka na itong microphone? Ba't itong microphone natin ganito? Thank you, Jen. Laging may tamang paraan ng pagsasabi. I-consider. Ito yung mga magsasabi ha. I-consider. Ready na ba ang pagsasabihan mo? Baka malungkot pa or in pain pa pag sinabihan mo. Tama bang ikaw ang magsabi? Alam mo ba ang buong pangyayari? Tama ba ang timing ng pagsasabi mo? Meron bang ibang tao na dapat kasama kapag magsasabi ka? Hindi ba awkward kapag may ibang makakarinig? Kailangan ba ng backup ng mas higher authority? Ano ang objective or goal mo kung bakit mo kakausapin o sasabihan? Kailangan niya bang marinig ang sasabihin mo? Harsh bang sasabihin mo? Kung ikaw makakarinig at sasabihan ito, tatanggapin mo kaya? O baka sabihin mo lang pero wala din naman mangyayari? Sino ang dapat magsabi nito? Ang tanong, doon ba sa maraming sinabi ko, naisip mo ba yun bago magsabi? Ang dami palang dapat i-consider. Pero hindi natin ikino-consider at mamaya sasabihin mo, nakasakit na pala ako. Ang daming pwedeng ang daming pwede palang itanong bago mo sabihan. Kaya mamaya yung kapatid mo malayo ng loob sa'yo. Ano ba, ikaw utang ka na lang utang sa akin? Wala ka na nga sinusupply sa pamilyang ito, ikaw na lang. Utang ka ba ng utang? Grabe. Nalungkot, hindi na ikaw kinausap. Tama ba ang timing? Maraming possible na tanong. Ano ang bottom line ng mga sinasabi ko? Huwag madiliin. Pause, wait, stop. Salamat sa Diyos sa story ng babaeng nangangalunya kung paanong naipakita ng Diyos ang katotohanan at pag-ibig ng sabay. Gusto ko talaga yung story ito. Kaya lagi ko ito itinuturo Truth and grace ng sabay. John 8:3-11. Dinala sa kanya ng mga eskriba at mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pangangalunya. Alam niyo yung pangangalunya? Adultery. Ibig sabihin, may kabit. Tignan mo nga yung katabi mo. Kristiyano yan. Mahal niya si Lord. Nang kanilang patayuin siya sa gitna, grabe ang mga pariseyo. Alam nila ang batas. Anong batas? Mamaya masasabi dito. Anong ginawa dun sa babaeng nanghalo niya? Pinatayo, inilagay sa gitna. Grabe naman tong mga to. Verse 4. Sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli, nawawala. Nawawala. Guro, nahuli ang babaeng ito sa akto ng pangangalo niya, caught in the act. Kitang-kita, nangangalo niya. Verse 5, sa kautusan ay pinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan.
So, nakasulat sa batas na kapag ang isang babae ay nakalunya, siya po ay babatuhin hanggang mamatay. Grabe yung parusa. Ito na. Ano ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya? Tinanong si Jesus. Grabe. Ano ang truth? Batuhin hanggang mamatay. Yun ang utos, yun ang batas, yun ang law. Dapat sundin. Pero ano ginawa ni Jesus? Ngunit ito'y kanilang sinabi upang siya'y subukin o tinetes. Upang sa kanya'y may paratang sila. Subalit yumuko si Jesus at isinulat ang kanyang daliri sa lupa. Verse 7, habang sila'y nagpapatuloy ng pagtatanong sa kanya, tumayo siya at sinabi sa kanila, ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang pumato sa kanya. Alam niyo nang nangyari? Walang bumato dahil lahat na may makasalanan. Pero hindi doon natapos At muli siyang yumuko at sinulat ang kanyang daliri sa lupa. Pagdating ng verse 9, nang ito'y kanilang marinig ay isa-isa silang umalis. Simula sa mga matatanda at si Jesus ay naiwang nag-iisa at ang babaeng nakatayo sa gitna. Grabe yung eksena. Pang-movie ito. Nag-alisan yung mga tao, yung babaeng nakalunya na sa gitna. Pagdating ng verse 10, tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, babae, nasaan sila? Wala na ba ni isang humatol sa'yo? Verse 11, at sinabi niya, walang sino man, Panginoon. Sabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Pinakita ang katotohanan. Ang katotohanan na mali ang pangalunya. Pero pinakitang pag-ibig, walang bumato sa'yo. Umalis silang lahat. Pero tatandaan mo, huwag ka na ulit magkakasala. Grabe yun. Grabe yung eksenang yun. Kaya kung may humuhusga sa'yo, si Jesus hindi ka hinuhusgahan. Pero ang challenge ni Lord sa'yo, huwag ka nang magkasala. Truth and grace. Parehas. Kung truth, grabe, kawawa tayo. Truth and grace. Kaya sa church pong ito, welcome dito ang sinners, pero hindi welcome ang sin. Grace and truth. Totoo yan. Welcome ang sinners. Ano ka? Anong klase ka? Pwede ka dito. Kahit sino pwede. Pero hindi welcome ang sin. Papakasok ka dito makasalanan, pero biyaya ng Diyos, lalabas ka dito na ayaw mo sa kasalanan. Mamahalin ka namin at hindi ka namin uusgahan, pero ang Diyos ang magtutuwid sa iyo sa pamamagitan niya at ng salita niya. Salamat sa Diyos na nagpapaintindi sa atin ng truth at ng grace. Bakit? Magagamit natin ito para mas marami pa makakilala sa Panginoon. Kasi kung puro tayo truth, malamang, ubus na tayo dito. Totoo yan. Sasabihin ko lahat talaga dito. Mali yan. Mali ang kabaklaan. Masama yan. Mali ang katumbo yan. Kasalanan yan. Nakasulat sa Bible. Ang katakawan, mali yan. Kasalanan yan. Pwede ko sabihin nyo kasi nakasulat naman talaga. Pero dahil tayo'y nakilos sa grace and truth, anong sabihin ko dito? Yes, ganyan ka. Pero naniniwala akong magpapaalam ka din dyan sa kasalanan na yan. At hindi rin naman pwedeng puro grace. Ay, magmahalan tayo. Kahit ano pang ginagawa mo, okay lang yan. Hindi pwede puro grace. Bakit? Aabusuhin niyo ng mga tao at mamaya may gagawin na tayo dito kahit labag sa sinabi ni Lord. Hindi rin pwedeng puro grace. At the end of the day, naglulukuhan tayo dito. Kung hindi ko sasabihin ang truth. Pero huwag kayong mag-alala. Sasabihin ko ang truth ng may pag-ibig. Yung nasasaktan ka na pero tumatawa ka. Totoo yan. Di ba? Yung inside, may tama. Pero outside, may yung plastic. Di ba? At least, biyaya ng Diyos. Ginagawa mo yan, tanggap ka namin. Pero biyaya ni Lord, babaguhin ka niya.
Ano pong tawag sa ginagawa natin? Binabalansi po natin. Binabalansi natin. Kaya starting today, Christian, ayusin ang kilos, ayusin ang desisyon ha. Kahit mga simpleng pagkakataon. O ito, pinag-iisipan ko ito eh. O ito, halimbawa, kumakain ka sa restaurant, hindi masarap. Ano gagawin mo? Parang lasang panis. Anong gagawin mo? Yes, tama ang judgment mo na lasang panis. Tama naman yun ang truth. Pero dahil ikaw ay Kristiyanong nagmamahal, nasaan yung love? Ang love ay ito. Sabihin mo na maayos sa manager. Medyo ano po yung lasa? Para next time, hindi na ulit nila maulit. May tama laging paraan ng pagsasabi. Okay? My care and love. Amen po? Oh, may isang kapatid. May isa kang kapatid na nagkamali dahil piniling maging dalawang jowa niya. O sino dito may mga dalawang jowa? Wala nang dito. O pinagsabay niya. Tapos iniwan siya pareho. Kasi nalaman. Anong gagawin mo? Kapatid ka. Deserve. Ayan na naman tayo eh. Oo nga, yun ang truth. Nagkamali siya, nagkasala siya. May proper way. Siyempre, andun ka. Handa kang makinig sa mga pinagdadaanan niya. Pero wag mong kakalimutan na sa pagkikare mo, dapat sabihin mo rin na mali talaga yon. At wag niya nang uulitin. Ikaw naman, buti nga sa'yo. Mali yun. Okay? Truth and grace. Mukhang nakuha nyo na. Mahaba pa talaga. Madami po. O, tapusin ko dito. Bakit po kailangan hindi ka quick sa judgment pag judge ng iba? Ba't kailangan nag-iisip ka? Bakit dapat tama ang pag-judge mo? Kasi, sabi ni Wayne Dyer, when you judge another, you do not define them. You define yourself. You define yourself. Hindi naman yung iba ang dinidefine nun pag nag-judge ka na eh. Or nag-decision ka na. Hindi. Ang nakikita niya ay ikaw. Kaya dapat tama talaga. Kasi kung paano ka mag-judge ng tao or situation, paano ka mag-react, paano ka pumili, will define yourself. Kaya mag-ingat po tayo. Amen? Dahil ang panghusga mo, ay panghusga din nila sa'yo. Kadami pa ga. Tama na nga. Oo. Sige, isang araw ko na itutuloy. Sino dito ang masaya dahil ang Diyos na pinaglilingkuran niya ay Diyos ng truth at Diyos ng pag-ibig? Totoo yan. We are super blessed. Kasi tinatanggap tayo kahit ganyan tayo. Tinanggap din kayo ng church kahit ganyan kayo. Imagine. Ganyan tayo. Galing tayong lahat sa kung ano-anong buhay. Pero biyaya ng Diyos, nandito ang church para lalayan kayong lahat. Sa pagbabago. Amen? Kaya pwede po ba tayong tumayo lahat? Judge with a righteous judgment. Sabi ng isa, Pastor, hindi na lang ako mag-judge para hindi ako mahatulan. Alam mo, pwede sabihin mo na ayaw mo mag-judge kasi para hindi ka mahatulan. Pero talagang, ang mundong ito ay mundong laging may pamimili. Laging may mga pagkakataon talagang i-judge mo ang sitwasyon, pipili ka sa dalawa, alin dito ang mas mabuti. Lagi may ganun eh. Hindi ito maiiwasan. Laging meron at meron. At ang matindi dito,
kapag may mga tao nang lumalapit sa'yo at humihingi ng payo mo, pag dumating ka na sa point na yon, kailangan tama ang payong ipapayo mo na hindi based sa ginagawa ng mundo, pero based sa nakasulat sa Bible. Amen po? Kaya right now, may gagawin po tayo. Sino dito ang, habang ako'y nagpipreach kanina, ramdam mo ang pag-ibig ni Lord? Salamat sa biyaya ng Diyos, ano? Dahil kung wala yung biyayang yon, wala ang Panginoong Yesus, kawawa tayong lahat. Baka wala lahat tayo dito kung puro truth. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, minahal niya ang makasalanan. At yun ang pinuntahan niya sa mundong ito, to find the lost. At wagas mo ang simbahan. Habang wala kaya na masuklian ka na, buti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo sa akin. Ibigin mo nang di kayang umpasan. O Diyos na katarungan at kawiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga magkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya ko. Diyos ng katarungan at kawiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Sa pagkakataon ito, pwede bang ipikit mo yung mga mata, ito mo yung ulo? Pwede ba sabihin natin sa Panginoon, humingi tayo ng tawad sa lahat na nagagawa nating kasalanan. Alam natin ang truth, na yung ginagawa natin ay mali. Kaya ngayong oras na to, hihingi ka ng tawad sa Panginoon at sasabihin mo lahat ng kasalanan na nagawa mo. O Father God, patawarin niyo po kami sa lahat ng kasalanan na nagawa namin. Pakalinisin niyo po, Panginoon, kami. Come on, church. There's a call for repentance right now. Humingi ka ng tawad sa lahat ng karumihan na gawa mo. Kung hindi ka naging tapat, humingi ka ng tawad. Kung hindi ka naging ayos, nitong nagdaang linggo, may nagawa kang kasalanan na hingi mo ng tawad sa Panginoon. Patawarin niyo kami, Lord.
sa lahat ng kasalanan na gawa namin. Kung nag-isip kami ng masama sa kapwa namin, kung nakapag-judge kami ng mali sa tao, patawarin niyo po, Panginoon, kami. At meron ako sasabihin sa iyo, ano man ang nagawa mo, hindi ka hinuhusgahan ng Panginoon. Pero china-challenge ka ni Lord na huwag mo na uulitin lahat ng yan. China-challenge ka ni Lord na ang tunay na paghingi ng tawad ay hindi pag-ulit ng ginawang kasalanan. Come on, church! Sa mga willing na paglingkuran ng Diyos na totoo sa kanyang buhay. Come on, worship God! O Panginoong Diyos, hayaan niyo po, Panginoon, sa oras na to, na maging tapat ang paghingi namin ng tawad, na masunod namin kung ano man ang sinabi mo. And Lord God, tulungan niyo po kami, i-guide niyo po kami, Holy Spirit, sa bawat situation, sa bawat decision. Panginoon, hayaan niyo na maging tama ang aming pinipili araw-araw. In Jesus' name. And Father God, I also declare na bigyan niyo ng wisdom ang lahat ng naririto kung paano mabuhay na naaayon sa kagustuhan mo, Panginoon. Thank you, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen.